Jesus, sino ba siya para sa atin? Okay? So si Jesus, sino ba siya para sa atin? Mostly kasi nung di pa ako nagbabasa ng Bible, kala ko kilala ko na si Jesus. Kasi nung bata ako, napaka-religyoso ko eh. Palagi ako sa simbahan, nagbe-visitation ako. Nagkukuskus pa nga ako sa mga paniniwala natin. Tapos nung matiklo ako nung kapatid kong panganay na nagmamariwana ako. Na-depress. Tapos kinausap ko Panginoon, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung totoo po kayong Diyos, buhay kayo, magpakilala kayo sa akin, sabi ko. So yon, nag-start yung tanggapin ko siya doon sa Angeles na kaibigan ko, niyaya ako sa Bible study. Tapos sinanggap kong Panginoon. Hindi ko pa maintindihan ng Bible noon. Iyak ako ng iyak. Hindi ko alam ano nangyayari sa akin. Pero sa awa ng Diyos, nung binasa ako ang Bible, ang dami ko na nalaman. Hindi ko pa pala siya kilala noon. Pero ngayon papakilala ko sa inyo. Okay ba? Yan. Okay. Ang Panginoong Hesus, sino ba siya para sa atin? Okay. So, pasisimulan natin sa ganitong panimula. Ang walang kabuluhang kasinungalingan, sabi sa awit. Sabi ng Panginoon Diyos sa awit 4:2, kayong mga tao, sabi niya, hanggang kailan ninyo ako hahamakin? Sa Panginoon pala, pag hindi natin siya kilala at naniniwala tayo sa maraming bagay na hindi niya kalooban, para pala natin siyang hinahamak. Sabi niya, kayong mga tao, hanggang kailan ninyo ako hahamakin? Ang walang kabuluhan at kasinungalingan, hanggang kailan ninyo iibigin? Sabi niya. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon dito? Next. So tandaan natin, maraming mga huwad na propeta. Ibig sabihin, kahit sa YouTube ngayon mapapansin nyo, maraming mga nagtuturo na kung ano-ano sa hindi mo na alam kung anong totoo. Pero ngayon pag-aaralan natin, ano pang totoo tungkol kay Jesus? Sa 1 John 4:1, sabi dito, mga minamahal, sabi ni John, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu. Sa halip, subukan ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito, sabi ni John. Noong pa palang panahon ni John, 2,000 years ago, marami ng mga huwad na propeta. So alam niya naman ang panahon, parang cycle yan eh. Umiikot no? May panahon ng pandemic, may panahon ng gera, may panahon din ng mga huwad na propeta. Pero sa panahon natin, marami ring mga huwad na propeta ngayon eh. Okay ba? Next. Mag-ingat din tayo, sabi ni Jesus. So kung naniniwala tayo kay Jesus, pinag-iingat tayo ng Panginoon upang hindi tayo mailigaw. Kasi ang deception, ano din yan eh, kasalanan din yan eh. So akala natin ang kasalanan yung mga sinaktan natin yung ibang tao, sinaktan natin ang sarili natin, meron tayong ginawang pagkakamali sa ating mga minamahal, parang yun lang ang kasalanan sa atin eh, no? Pero ang kasalanan na pang sa Diyos, hindi lang sa Diyos-Diyosan, kundi kapag ikaw ay naligaw sa turo, kasalanan din yun eh. Sabi natin sa Lucas 21:8, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw naman. O kung si Jesus man ang nagsasabi nito, wala na tayong pwede pang tutot kasi ang paniniwala natin ngayon, Christian tayo, Christ-centered. Alam niyo naman ng Christian galing sa salitang Jesus Christ eh, no? Yung Christ hindi yan apelyido kasi mga Hudyo walang apelyido noon eh, nung panahon nila. Ang ibig sabihin ng Christ, Kristo, tagapagligtas. Kaya pag tinagalog mo yung Jesus Christ, ang ibig sabihin nun, Jesus na tagapagligtas. Hindi Jesus Christ na kala mo yung Christ apelyido. Hindi ganun yun. So sabi ni Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi ako ang Kristo.
ito yung mga nagpapanggap na mga maliliit na antichrist, di ba? Ang dami nga yung mga nagsasabing, si Kristo ako kasi pinasukan ako ng Panginoon. Para bang pag wala kang alam tungkol kay Jesus Christ, madali kang ma-deceive. Pero pag marami kang alam sa Bible, makakaiwas ka sa deception. At sabi ni Jesus, dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila, sabi ni Jesus. So ang totoong Jesus, nagbababala sa atin na huwag tayong mailigaw ni naman. Amen ba? Amen. Okay. Okay ba yung ating Amen. PowerPoint? Okay, next. Amen. Number 1 main point natin, alam nyo bang si Jesus, para makilala nyo siya na siya talaga ang Kristo, siya talaga ang Panginoon, di ba merong nagpapanggap na anak ng Diyos ngayon, yung appointed Son of God, si Kibuloy? Yeah. Tandaan ninyo, pag natutunan ninyo itong tuturo ko ngayon, hindi kayo maniniwala sa kanya. Alam nyo bakit? Si Jesus kasi, noong pamang lumang panahon, sa panahon pa ni Isaiah, si Isaiah kasi nag-exist yan more than 600 years bago ata si Kristo isilang So ibig sabihin ng Old Testament, wala pa si Jesus dun. Na-prophesy na si Jesus. Ang pagdating niya, ang pagsilang niya. So ibig sabihin, si Jesus Christ, hindi lang naman siya naging Jesus nung panahon ng New Testament. Doon pa man sa lumang tipan, ipinapahayag na darating siya. So kapag mayroong nagpapanggap na siya ang anak ng Diyos, tapos hindi mo na mababasa sa Old Testament yung pangalan niya, ay huwag kayong maniniwala. Hindi totoo yun. Kasi ang totoong pangalang Jesus, ang ibig sabihin nito, Emmanuel. Ano yung ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Ibig sabihin, yung Emmanuel, Hebrew name yan, na ibig sabihin, ang Diyos bumaba. Ang Diyos sinamahan yung mga tao. Ang Diyos nagkatawang tao. So maniniwala ba kayong si Jesus, ipinangako na siya sa lumang tipan noon pa? Ito, papakita ko sa inyo. Si Propeta Isaiah, matagal nang nag-exist si Isaiah. Siguro ilang years siguro mga hindi ko lang kabisado, pero si Isaiah isa siyang prophet doon sa Old Testament. Ito yung kanyang prophecy. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawaging pangalang Emmanuel. Okay. So itong verse na ito sa Isaiah 7:14, natupad ito doon sa New Testament nung panahon si Jesus na isilang. So pag merong nagpapanggap sa inyo na siya ang Kristo, siya yung Kristong darating, huwag kayong maniniwala. Sabihin nyo sa kanya, naipahayag ba yung pangalan mo doon sa Old Testament? Tanong nyo yung ganun, di ba? Tanong nyo yung sarili nyo. Yung bang Kristo dito na Pilipino, naisilang ba yan sa Israel? Hindi naman, di ba? Malayo. Kaya dapat magkaroon tayo ng talino tungkol sa Biblia. At natupad yon sa panahon ng Panginoon do sa Mateo 1:22-23. Yung Isaiah, Old Testament yun. Yung Matthew, New Testament ito. Sabi sa 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Yung nga, si propeta Isaiah. Sisa na. Sabi sa 23, maglilihi ang isang birhen, di ba si Virgin Mary? At magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. So yung pangalan pala ni Jesus na Emmanuel, ang kahulugan no'y kasama natin ng Diyos. Naniniwala ba kayong si Jesus ay Diyos? Amen. Kaya dapat maintindihan natin, hindi lang basta Emmanuel yun. Si Jesus, saan ba siya galing? Amen? So sa Isaiah, ito yung katuparan. Okay, interesado ba kayo? Amen. Meron pa siyang isang prophecy sa Isaiah 9:6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki, para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala
at siya tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Sinabi ba rito na si Jesus Christ makapangyarihang Diyos? Amen. Walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. So, ibig sabihin, si Jesus, hindi lang siya ordinaryong baby. No? Isa siyang kahangahangang tagapayo. Halos katumbas niya, Holy Spirit eh. Kapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Tatawagin din siyang walang hanggang Ama. At prinsipe ng kapayapaan. So, ibig sabihin, yung katangian ni Jesus na ito, ipinahayag na noon pang Old Testament. Yung mga nagpapanggap pang mga ngayon, yung mga antikristo, meron ba silang katangian na katulad ng prophecy ng mga propeta noong unang panahon? Wala. Kaya dapat maniwala tayo sa hindi, si Jesus Christ, para maniwala tayong siyang magliligtas sa atin noon pa man sa mga Hudyo, inaasahan na nilang darating ang tagapagligtas, si Jesus Christ sa Old Testament. Amen. Next. So lahat ng mga antikristo ay walang ganitong katibayan ng kapahayagan na nagmula sa lumang tipan. Mateo 24:24, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo, sabi ni Mateo. Sabi ni Jesus Christ pala sa Mateo. Si Jesus ang nagsasalita pala dito. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamamanghang-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Okay. So si Jesus, nag-warn na naman siya sa Matthew 24:24. Sabi niya, sa mga huling panahon, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamamanghang-manghang himala. Di ba yung mga tao, pag walang alam sa Bible, konting himala lang, maniniwala na sila agad. Sa mga albularyo nga, yung mga faith healer nga wala nga pangalan si Jesus doon kung sino-sino nagpapakita sa kanila kung ano-anong kababalagan, madaling iligaw ang tao lalo na pag walang alam sa Biblia. Sabi ni Jesus, kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. So, yung mga huwad na Kristo na ito, mga huwad na propeta, hanggat maaari, iligaw nila pati yung mga hinirang ng Diyos. Di ba tayo yung mga hinirang ng Diyos? Amen. Okay, so hindi tayo papayag na malin lang tayo ng mga ito. Amen po ba? Amen. Next. Okay. Number 2, si Jesus po ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Tandaan natin, si Jesus Christ, ipinahayag siya ng lumang tipan pa. So, hindi lang siya basta lumitaw sa daigdig, na-prophesied siya sa lumang tipan. Ngayon, ano pa ang katagian ng Panginoon? Para malaman nyo kung sino siya sa inyong buhay. Okay? Next. Si Jesus daw po ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Alam nyo po ba ang Diyos noon? Nung bago niya lalangin ang langit at lupa, sabi niya, lalangin natin ng langit at lupa. Diyan, lumitaw ang langit at lupa. Alam niyo yung lumabas sa bibig niya na salita niya? Yun yung si Jesus Christ I-trace natin Okay, sabi ni Jesus, siya daw ay mula sa itaas, hindi siya sa tagababa. Kaya pag kino-compare natin si Jesus sa mga ibang tao, nagkakamali tayo kasi si Jesus Christ mismo sa bibig niya sinabi niya sa mga Hudyo. Kaya't sinabi ni Jesus, kayo'y mula dito sa ibaba, sabi niya. Ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ngunit ako'y hindi. Sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Alam niyo ba yung mga hindi naniniwala kay Jesus na siya ay Diyos? Kasalanan yun Kasi yung ako'y ako nga dito, yun yung nagpakilala kay Moises nung tawagin siya doon sa burning bush. Sabi nga ni Moises nung nakita niya yung burning bush doon sa bundok, sino po kayo? Sabi ni Yahweh, ako'y siya ko nga. Sabi niya. So yung ako'y ako nga dito, yun ang Diyos ni Moises noon. Kaya sabi ni Jesus sa mga Hudyo, kaya sinabi ni Jesus, kayo'y mula dito sa ibaba. Tayo ba pwede natin sabihin, mula tayo sa itaas? Sino dito yung mula sa itaas ang kamay? Pwede ka nang bumalik. Joke lang. Joke lang ako. Okay.
Kaya sinabi ni Jesus, kayo'y mula dito sa ibaba. Di ba tayo lahat mula sa ibaba? Dito lang tayo nilikha ng Panginoon. Lumabas tayo sa nanay natin, ginawa tayo ng tatay natin. Pero si Jesus Christ sabi niya, ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ngunit ako'y hindi. Saan ba siya galing? Sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwala nga ako'y ako nga. Kaya dito sa verse na ito, mga kapatid, pag si Jesus hindi natin siya pinaniwalaan na siya ang Diyos ni Moises noong unang panahon na nagkatawang tao, mamamatay tayo sa ating mga kasalanan. Alam niyo ba yung mga naniniwala na si Jesus Christ ay tao lang at hindi siya Diyos? Ito yung verse sa kanila, kasalanan yun. Pag namatay ka na hindi ka naniniwalang si Jesus ay Diyos, pupunta ka sa impyerno. Yan ang sabi niya. Amen po ba? Amen. Amen. Next. Alam niyo po ba yung salita ng Diyos na nagsabing lumalang sa lahat sa sanlibutan ay nagkatawang tao? Ito po ang salita ay Diyos. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Natural. Makakapaglikha ba ang Diyos kung walang salita, di ba? So anong lumabas sa bibig ng Diyos, yun ang salita niya. At ang salita ay kasama ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos, meron siyang salita, kasama siya ng Diyos. Tingnan niyo po yung susunod. At ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos may salita, natural, salita ng Diyos yun. Yung salita mismo ay Diyos. Okay? Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita, natural. Paano ba makakapaglikha ang Diyos kung hindi niya kasama yung salita? Alam niyo ba yung salita, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya? At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Kahit tayo, ngayon marunong tayong mag-isip, marunong tayong mag-reasoning, marunong tayong mag-desisyon, marunong tayong mamili ng mabuti at masama, marunong tayong mag-conclude kung ano-ano ng bagay, marunong tayong mag-judge, marunong tayong iba tayo hindi tayo katulad ng mga hayop. Ang mga hayop, meron lang silang mga instinct. Pero ang tao iba. Nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Hindi lang yon. Ang mga hayop, walang espiritu yan. Ang tao, may espiritu yan. Galing sa Diyos. Pag namatay ka, humihiwala espiritu mo, bumabalik sa Diyos. Ang hayop, wala. Pag pinatay mo ang hayop, kinain mo, wala na. Hanggang doon na lang siya. Okay? Sabi niya, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. So, ibig sabihin, utang natin ang buhay natin sa Panginoon. Kaya kung mamatay man tayo, hindi tayo dapat matakot sapagkat ang Diyos, alam natin siyang lumikha sa atin, nakabalik tayo sa Kanya at siya rin ang magbibigay sa atin ng buhay na extension ng buhay natin dun, yung buhay na walang hanggan. Kaya dapat malaman natin ang katotohanan. Sabi nga sa John 8:30, at malalaman yung katotohanan at ang katotohanan ng siyang magpapalaya sa inyo. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. So utang pala natin sa salita ng Diyos yung buhay natin. Oo, utang natin sa Diyos ang ating buhay. Pero yung salita ng Diyos dito, walang nalikha kundi sa pamamagitan niya. Sino ba yon? Basahin natin sa 14. Naging tao ang salita. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay sa Kanya bilang kaysa isang anak ng Ama. Sino yung salita ng Diyos ngayon? Jesus. Si Jesus. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Biro nyo, akala ko dati si Jesus kapantay ng mga apostol. Kaya pag sinamba ko yung mga apostol, kala ko pwedeng sambahin yung mga apostol. Kala ko pwedeng sambahin si St. John, si St. Peter. Ganon din ang pagtingin ko kay Jesus Pero ngayon iba. Nung mabasa ko ang Biblia, ngayon tinuturo ko sa inyo, ibang pagkakilala ko kay Jesus. Si Jesus pala, mga apostol, ito pala yung kanilang pinapangaral, yung binabasa natin. Sabi ko, nang dami palang pagkalil lang ng tao. Akala ko dati, kapantay ng mga apostol si Jesus, yung pala yung mga pinipris ni Jesus, ay pinipris ng mga apostol. Ito, yung pinipris ko sa inyo. Kasi sulat ito ni John
Next. Alam nyo ba, hindi lang salita ng Diyos si Jesus na nagkatawang tao. Kahit si Pablo, sinulat niya si Hebreo, si Jesus, ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang Diyos gusto niyang magsalita sa mga tao, nagsalita na siya sa pamamagitan ng anak. Noon pa. Kaya nga babasahin na lang natin ng Biblia eh. Alam niyo ba yung lahat ng mga sinasabi ni Jesus sa Bible, lahat ng mga kanyang mga ginawa, lahat ng kanyang mga miracles, signs and wonders? Sabi niya, gawa ng Ama yan, hindi ako. Sabi niya, tingnan niyo, babasahin natin muna. Nung una, ang Diyos sa ating, sabi niya, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno. Sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang salibutan. Nakita niyo, binalik na naman ng Panginoon dito. Sa pamamagitan ng anak, utang natin kay Jesus yung buhay natin. Ay nilikha ng Diyos ang salibutan kahit tayo. At siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. So ibig sabihin wala tayong lulusot kasi kung si Jesus Christ ang tagapagmana ng lahat ng bagay, kahit yung kaluluwa natin, tagapagmana natin siya. Nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Nakita sa atin po ngayon, anong pagkakilala natin kay Jesus? Diyos. Diyos. Ano pagkakilala natin na dati ordinaryo lang siyang tao? Dati akala natin hindi alam niyo sa totoo lang po ang Biblia nakasentro yan kay Jesus. Hindi ho nakasentro yan sa tatay niya, ay sa nanay niya. Mali pala ako. Hindi yan nakasentro sa nanay niya, hindi yan nakasentro sa mga apostol. Ang Bible, ang New Testament, nakasentro yan kay Jesus. Kung ano ang Diyos, sabi dito, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, sabi niya, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos sa langit. Asan si Jesus ngayon? Nandun siya nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos sa langit. Tandaan ninyo sa verse 3, nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Amen? Amen. So ngayon, magmula ngayon, isipin ninyo kung gano'n, kung paano ang Ama ay Diyos, gano'n din ang anak. Amen? Amen. Next. Alam niyo ba, nung nagsasalita si Jesus dito sa lupa, sa panahon niya, hanggang ngayon, nagsasalita, hindi, kulang pala ng G, no? Nagsasalita ang Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus. Ito po sabi ni Jesus. Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama? Sabi ni Jesus. At ang Ama ay nasa akin. Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw nyo maniwala sa sinasabi ko, maniwala na lang kayo dahil sa mga ginagawa kong mga miracles. Sabi. Naniniwala ba tayo ngayon na yung mga sinabi ni Jesus ay hindi galing lang sa Kanya, kundi galing sa Ama na sumasa Kanya? Siya may sabi nito eh. Hindi ka ba naniniwala ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Kaya nga siya ang salita ng Diyos eh. Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Yan ang miracle. Si Kubulay ba siyang salita ng Diyos na nagkatawang tao? Mamaya makikita natin kung siya talaga ay Kristo. Ano? Alam niyo sa totoo lang po, pag ikukumpara natin si Jesus Christ kay Kibuloy, malayo po. Ano? Next. Si Jesus po kapantay ng Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo, babasahin ko sa inyo sa Pilipos 2:6-11. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Biro niyo si Pablo po ang nagsabi nito. Taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Oo, si Jesus po ito. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip,
Kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Nung pa pala bago siya magkatawang tao, kapantay na siya ng Diyos. At namuhay siya ng isang alipin, ipinanganak siya bilang tao. At nang siyang maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Biro nyo, Diyos na nga siya doon sa langit. Pumunta pa rito, nagkatawang tao para tubusin yung ating kasalanan. Kung ako po si Jesus Christ, hindi ako pupunta rito eh. Para iligtas kayo eh. Pero buti na lang, hindi ako si Kristo. Pero salamat sa Diyos. Biro mo, Diyos ka na doon, nagkatawang tao ka pa. Hindi ba ganon tayo kamahal ng Panginoon? Kaya po, dapat makilala ng lahat ng tao ang Diyos ang Panginoong Yesus eh. Dahil yung pong ginawa ni Jesus sa krus, hindi ho basta-basta kamatayan yun, tinubos tayo sa ating kasalanan. Para lahat ng tumatawag sa Kanya ay magkaroon ng kagalingan. Lahat ng tumatawag sa Kanya magkaroon ng miracles, magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sabi niya, dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Alam niyo po ba, si Jesus itinaas ng Diyos. At binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. So wala na pong papantay sa pangalan ni Jesus. Huwag po tayong gagamit ng ibang Diyos, na ibang pangalan. Si Jesus lang po. Binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. The name above every name. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat. Kaya mga kapatid, kapag hindi natin itinaas yung pangalang Jesus, malamang pupunta tayo ng impyerno sapagkat ang binigay po ng Biblia na pangalang higit sa lahat ng pangalan ay si Jesus. Sa Kanya po ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Ano po ba yung mga nilalang na nasa langit? Angel ay nasa lupa. Mga tao ay nasa ilalim ng lupa. Alam nyo ba? Mga demonyo. Hindi ko na po, siguro, pero hindi ako sigurado. Kasi mga demonyo, sinusumpa nila ang Diyos. Minsan, natatakot lang. Pero dito, sabi niya, merong mga ninalang sa ilalim ng lupa na nagpupuri kay Jesus. At ang lahat ay magpapahayag. Sabi niya, at ang lahat, kasama ba tayo doon? Ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Kaya nga kung gusto mong luwalhatiin ng Ama, itataas mo si Jesus eh. Kasi si Jesus, yung anak ng Diyos. Siyang binigay ng Diyos. Alimbawa, ako may anak. Ano? Gusto kong ipamahagi yung aking lahat ng ari-arian. Mayaman ako. Buti na lang, hindi. Mayaman ako. Gusto kong pamigay sa lahat ng mga tao yung aking ari-arian. Pero sabi ko, ito, yung anak ko, bigay ko muna sa inyo. Para siya ang sampalatayanan nyo. Siya ang lalapitan ninyo. Lahat ng hilingin nyo, ibibigay ng aking anak. Huwag lang kayong dadaan sa iba. Ang anak ko mismo ang ibibigay ko. Diba? Anak na mismo ng Diyos, binigay sa atin kung saan pa pumupunta yung mga tao. Yan po ang problema ngayon. Kaya dapat, may pahayag ho natin si Jesus Christ, yan ang kaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya kapag ipinapahayag natin si Jesus sa mga tao, naluluwalhati po ang Diyos Ama. Ito lang po ibig sabihin niya. Naniniwala po ba kayo na si Jesus ay kapantay ng Diyos? Amen. Amen. Okay, number 3. Alam niyo po ba, hindi lamang si Jesus na ipahayag na siya nung unang panahon sa lumang tipan na siya po ay masisilang sa daigdig. Tapos hindi lang siya yung salita ng Diyos. Alam niyo bang wala namang ibang tao na pwedeng ipanganak sa isang birhen? Lahat ng ipinanganak sa lupa, may tatay yan sa lupa. Amen? Sino po dito ang ipinanganak sa isang birhen? Tasang kamay. Wala. Si Jesus lang po. Ibig sabihin, si Jesus ipinanganak po ng isang birhen. So, ang tinatas natin dito, hindi yung birhen, kundi yung anak. Okay? Yung ipinanganak ng birhen. Okay. So, ibig sabihin, yung pong birhen, isang pong tinatawag na miracle birth yan. Dahil walang tatay. Si Jesus, ang tatay niya, yung ama na nasa langit.
Ito sa Mateo 1:22-23, maglili ang isang birhen, magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagan itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Alam niyo po bang si Jesus si pinaglihi sa Holy Spirit? At ang nagbigay sa pangalang Jesus, isang angel. Hindi naiisip ni Mary at ni Joseph kung ano ipapangalan nila sa bata. Ang anghel pumunta kay Mary at nagsabi, Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Next. Para malaman nyo ang totoo at maitaas si Jesus po, anak ng Diyos sa side ng Ama. Kung nga Ama po ni Jesus Christ Spirit, ang Ama ni Jesus Christ ang Diyos ng Israel, wala siyang katawang tao, ibig sabihin, ang anak ng Diyos na si Jesus Christ, na sinasabing Son of God, mapapatungkol lang natin si Jesus as a Son of God doon sa side ng Ama. Okay? Bakit natin malalaman ito? Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos, sa English po kasi ito, Son of God, ay nagtataglay ng patotoong ito sa kanilang puso. So yung paniniwala natin na si Jesus Christ, ang tatay niya, hindi tao, kundi yung Diyos, yun ang nagtataglay sa patotong ito sa ating puso, sabi niya. Ang sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos at ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi niya siya naniwala sa patotoan ng Diyos tungkol sa kanyang anak. So tandaan po natin yung virgin birth ni Jesus Christ, patotoo yan, na talagang si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Amen? Next. Ngayon, si Jesus Christ naman, anak ng tao sa side ng anak. Kasi dalawang tinawag kay Jesus Christ Son of God, Son of Man. Pag Son of God, doon sa side ng Ama. Son of Man, doon sa side ni Mary. Kasi si God, the Father, Spirit yan. Si Mary, tao yan. So ibig sabihin, si Jesus Christ sa side ng Ama, Diyos siya. Sa side ni Mary, tao siya. Ngayon, hindi pwedeng maging Diyos yung ina. Kasi yung talagang itinataas ni Jesus Christ, yung Ama niya. Kaya nga pag tinuruan tayo ng panalangin ni Jesus Christ, sabi niya, Our Father who art in heaven. Ang pinapatawag niya, Our Father. Hindi niya sinabing Our Mother. So, sasabihin ko nyo sa totoo, kung gusto nyo talagang ma-free, and you shall know the truth, sabi ni Jesus Christ sa John 8:32. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Okay, sa 13, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang maalagad, sino raw ang anak ng tao? Kasi anak ng tao dito, yung pagiging tao niya. Ayon sa mga tao, sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan ng tagapagbautismo, napagkamalan siya si John the Baptist. Sabi naman ng iba, kayo si Elias. Yung iba naman, napagkamalan siya si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias at isa sa mga propeta. Yan ang paniwala ng mga Muslim, si Jesus Christ para siyang propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen? Next. Alam nyo bang si Jesus Christ, bakit natin siya ipapantal siya maalagad? Bakit natin siya ipapantay sa kanyang ina? So, itatapatan ko na kayo, hindi si Mary ang magliligtas sa inyo at sa atin at kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang magliligtas kay Mary. Okay, maniwala kayo sa hindi. Pag hindi nyo tinanggap ang totoo, wala na akong magagawa. Dahil si Jesus Christ ang sinugo ng Diyos para bilang ating tagapagligtas, hindi yung nanay niya. Okay. Sabi dito, pumunta ang 11 alagad sa Galilea. Tingnan nyo papakita ko sa inyo kahit si Mary, sinamba niya si Jesus. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Ito, nabuhay na maguli si Jesus. Tapos, nagpakita siya na siya, aalis na siya. Alam niyo yung ginawa ng alagad? Ito. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Pwede mo bang sambahin yung tao
Ang pwede lang sambahin, Diyos. Maniwala kayo sa hindi, si Jesus Christ dapat natin siyang sambahin. Kasi siya yung anak ng Diyos na galing sa langit. Hindi siya tagalupa. Nagkatawang tao lang siya. So balit may ilan sa kanilang nag-anilangan, lumapit si Jesus sa kanila. Ibinigay na sa akin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin yung alagad ko. Sabi niya, ang mga tao sa lahat ng bansa din niya sinabing, gawin yung alagad ng aking ina. Hindi ho ganun yun. So, sorry kung sinasabi kong totoo. Dapat nating malaman ito. Next. Si Maria po ay kasama ng mga sumampalataya kay Jesus. Alam nyo ba na yung ibang verse ng binasa natin kanina, ito sila. Sa verse Gawa 1:12-14, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bayan ng kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas bago sila napuspos ng Holy Spirit. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago, anak ni Alpeo, si Simon Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. May mga kapatid si Jesus may mga step brother si Jesus kay Joseph. Tandaan natin, si Jesus Christ, stepfather niya lang si Joseph. At si Maria at mga kapatid ni Jesus sa side ni Joseph, nanampalataya yun kay Jesus. At sumamba sila doon sa unang verse nung pumunta sila sa Galilea. Kaya maunawaan nyo kapatid, kahit si Mary at mga kapatid ni Jesus sumamba sa kanya dahil na-recognize nila na si Jesus Christ ay hindi ordinaryong tao. Ganun po yun. Amen ba? Amen. Okay, seryoso ba kayo? Next. Number 4. Nakatibayan na dapat nating malaman na si Jesus Christ ay tunay na Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Si Jesus po kasi muling nabuhay. Ikumpara natin sa mga Diyos-Diyosan, ikumpara natin sa mga taong ginawang Diyos ng mga tao like yung, biro mo nyo sa India ngayon, milyon ang mga Diyos-Diyosan nila doon. Ang daga, ginawang Diyos. Ang baka, ang ihi ng baka, iniinom nila. May mga templo ng mga ahas, may mga templo ng mga pagong, may mga templo ng mga unggoy. Bino mo sasambahin mo yung hayop. Higit tayo pa sa hayop, tayong mga tao, sasambahin nila hayop. Pero alam niyo po ba, para katunayan na tayo po talaga ay bubuhayin ng Panginoon, dapat maniwala tayo dun sa Diyos na nabuhay na mag-uli. Ako sa totoo lang, ang paninindigan ko ngayon, bakit ako maniniwala doon sa isang tao na sinasabi nilang Diyos siya, hanggang ngayon, bangkay pa rin siya? Bakit ka maniniwala sa kay Buddha? Si Buddha, ang natira na lang daw, daliri niya. Nilagay doon sa parang aquarium. Nilagay doon sa parang aquarium yung kanyang kamay. Yung kanyang daliri at sinasamba nila. Iniisip nyo ba si Buddha mabubuhay ka maguli pag sa huling panahon? Sariling nga niya, hindi niya mabuhay. Kaya dapat hindi tayo naniniwala doon sa mga Diyos na hindi kayang buhayin ng kanilang sarili. Kaya kung maniniwala ako kay Kibuloy, kung talaga siya anak ng Diyos, dapat ipako siya sa krus. Tapos 3 araw, mabuhay siya maguli. Wala nang ganun eh. Hindi na niya mabubuhay. Saka si Kibuloy, meron siyang ama sa lupa. Kapampangan po kasi si Kibuloy. Ang nanay-tatay niya, meron silang sakahan sa Pampanga. Yumaman lang siya. Hindi katulad ni Jesus. Si Jesus, ang ama niya, ay nasa langit. Wala siyang ama sa lupa. Kaya nga virgin birth. Ang katunayan, kaya virgin ang tinawag. Kasi di naman ni-rape ng Diyos si Mary. Kaya nga virgin eh. Nung ilabas ni Mary si Jesus Christ, doon lang nabasag yung kanyang hymen. Pero hindi naman naramdaman ni Mary, siguro puspos ng Holy Spirit. Kaya tandaan ninyo si Jesus. Hindi siya naisilang ng isang babaeng ni-rape. Hindi ganon. Siya'y isinilang sa isang birhen. Next. Ito ang patutunang mga anghel na si Jesus Christ ay nabuhay na mag-uli.
Okay, ito. Paano natin mapapatunayan na si Jesus nabuhay na maguli? Ito, sa Mateo 28:5-9. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, kasi yung mga babae dito, si Mary, Mary Magdalene, saka ewan ko kung nanay niya ito, yung kasama niya, pumunta sa salibingan. Nagpakita yung mga angel. Ito patotoo ng mga angel, hindi patotoo ito ng mga haka-hakang tao. Anghel ang nagpakita doon kina Mary. Huwag kayong matakot, sabi ng anghel. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang himalayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang maalaga na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo, sabi ng angel. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak. Biro, paano ka hindi matatakot at galak? Maghalong galak at takot, angel yung nagpakita sa iyo. At patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus, binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya. O, sinamba na naman nila si Jesus. Tayo po ba, mayroon tayong karapatang sambahin si Jesus? Amen. Yan dapat po ang paniniwala natin kay Jesus. Hindi pipitsuging si Jesus lang. Amen. Next. Alam niyo po bang si Jesus nagpakita siya sa mga alagad for 40 days? Hindi multo yung katawan niya kasi nagbangon na mag-uli. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Alam niyo ba bang 40 days pang nagpakita si Jesus bago siya umakyat sa langit? Kumain pang kasama nila. Nagturo pa siya. Yun ang katunayan na si Jesus Christ nabuhay na mag-uli. O nagpakita rin siya sa 500 na katao. Alam niyo ba doon sa 40 days na yun, nagpakita siya sa 500 na katao. 1 Corinthians 15:3-7. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamalaga sa lahat na tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw. Tulad din ng sinasabi ng kasulatan at siya'y nagpakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid. At nagkakatipon, marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Pero patay na ngayon, kapatid noon pa yun, yung nandun pa sila. Subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Pero nyo, paano mo hindi mapapatunayan si Jesus na buhay na mag-uli? Next. Sabi rito sa Corinto 15:14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Alam niyo po ba na kapag naniwala tayo na si Jesus Christ hindi nabuhay na maguli, walang katuturan daw yung ating pananampalataya? Oo nga naman. Bakit ka maniniwala kay Jesus Christ kung siya mismo patay pa rin hanggang ngayon? Kaya po ang katibayan na tayo muling bubuhay ng Panginoon kasi siya yung panganay sa mga binuhay. Binuhay niya ang kanyang sarili. Binuhay ng Diyos, binuhay ng Espiritu Santo ang kanyang katawan. Ngayon, naniniwala ba kayo na kaya kayong buhayin ng Panginoon? Kasi pag hindi niyo pinaniwalaan na kaya kayong buhayin ng Panginoon, walang patuturan yung ating pananampalataya. Kaya po, sa pamamagitan ng pangangaral na ito, maunawaan natin. Kaya tayo naniniwala kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, nabuhay po siyang mag-uli. Yun ang katunayan, nabubuhayin tayong uli. Yun ang ating pananampalataya. Yun ang katuturan. Yun ang pinapangaral ni na Pablo. Yun din ang pinapangaral ko sa inyo. Ang buhay natin sa lupa, pag umabot ka ng 100, world record ka na. Pero patay ka pa rin. Pero kay Kristo, pag namatay tayo kay Kristo, after ng buhay dito sa lupa, kahit anumang edad ka, mabubuhay ka naman doon ng walang hanggan. Amen. Next. Si Jesus mismo ang nagsabi, sabi niya, ako ang muling pagkabuhay. John 11:25-27. Sinabi sa kanya ni Jesus, o si Jesus Christ nagsasabi nito, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, sabi niya. Pero nyo, hindi lang siya nag-resurrect from the dead. Siya mismo.
Kaya kung gusto mong mabuhay na maguli, magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat maniwala ang si Jesus mismo ang resurrection. Siya ang mismo ang resurrection. Sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Dalawa yan ha. Yung pong pagkabuhay at ang buhay, magkaiba ho yun. Yung muling pagkabuhay, yung next life natin forever. Yung buhay natin, dito yun, sa lupa. Kaya pag nananampalataya kay Jesus, tunay mong mararanasan yung sinabi sa John 10:10. The thief only comes to kill, to destroy, and to steal. But Jesus came here that He might give you life full and abundantly. Yung buhay na ganap at kasiyasiyan ay pinangako niya doon. Ito yun. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, sabi ni Jesus, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Okay. Kung namatay ka bago dumating si Lord, mabubuhay ka. Pero kung dumating si Lord, buhay ka pa, hindi ka na mamamatay. Sabi niya sa 26, at sino mang nabubuhay na sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Naniniwala po ba sa sinabi ni Jesus? Amen. Sumagot siya, opo Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahan darating sa sanlibutan. Next. Ito po ang kalooban ng Ama. John 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, sabi ni Jesus. Ang lahat ng nakakita sa anak, si Jesus nagsasabi nito ang lahat ng nakakita sa anak at sumasampalatay sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Anong kalooban ng Ama? Sumampalataya ka kay Jesus bilang anak ng Diyos. Sumampalataya ka kay Jesus na siya ang resurrection of the dead. Siya ang magbubugay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Alam niyo bang si Jesus Christ din ang bubuhay sa atin? Sabi niya, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Maniwala po kayo sa hindi. Hindi po kayo mabubuhay ni Mary. Dahil ang Bible po hindi nangako kay Mary na siya ang bubuhay sa mga patay. Ang bubuhay po sa atin yung anak niya. Ginamit lang po si Mary para ilabas niya si Jesus Christ. At nakasentro po ang Biblia kay Jesus Christ. Nakasentro po yung salita ng Diyos kay Jesus Christ. Next. Ang conclusion po natin ito. Kung naghahanap po tayo ng kaligtasan at hinanap nyo po sa kanyang nanay, yan po ang malaking pagkakamali natin. Ito po sa Gawa 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig. Banggitin niyo po lahat ng pangalan ng hayop, ng mga bagay-bagay, lahat ng pangalan sa lupa ng mga tao. Wala ho kayong makikitang magliligtas sa inyo. Ang pangalan lamang po ni Jesus Christ sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya po kung natagpuan nyo na si Jesus Christ ngayon, marami pong salamat. Huwag na po kayong aalis sa Kanya. Huwag na po kayong palilin lang pa sa iba. Kung ngayon nyo lang narinig ito, kapatid, ito po ay para sa atin. Para sa atin din yan. Si Jesus po nagsasalita rito. Hindi po ako. Pinapahayag ko lang ang kanyang kalooban. Amen po ba? Amen. Next. Tandaan po ninyo kung gusto nyo pumunta sa langit, gusto nyo pumunta sa Ama, dadaan lang po kayo kay Jesus. Dahil si Jesus sabi sa John 46, sumagot si Jesus, ako ang daan. Hindi po yung dating daan ni Soriano. Hindi po yung tamang daan ng Iglesia ni Cristo. Ako ang daan, sabi ni Jesus. Ako yung persona. Ako yung pangalan. Ako yung Diyos. Sabi ni Jesus, ako. Hindi yung mga relihiyon nyo. Sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi niya. So maniwala kayo sa hindi. Kung kanino tayo dadaan, hindi tayo maliligtas. Pwede lang tayo maliligtas kay Jesus. Anong gagawin natin?
Tinanong na yan kina Pedro, anong gagawin ng mga nakikinig ng salita ng Diyos after na may preach ang salita ng Diyos. Sabi dito sa Gawa 37:39, nabagabag ang kanilang kalooban. Ngayon, alam ko nababagabag ang kalooban natin. Hindi naman yung nababagabag na nagwo-worry, hindi ganoon eh. Para nararamdaman natin na totoo yung salita ng Diyos. Totoo itong naririnig ko na ito. Totoo ito yung galing sa Biblia. Ito yung gusto kong marinig. Sabi ng mga tao nung nangaral si Pedro. Nabagabag ang kanilang kalooban na marinig ito. Kahit tinanong nila si Pedro at ibang mga apostol, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Parang tayo din eh. Para sa atin, anong dapat natin gawin after na tayo makapakinig na salita ng Diyos? Sumagot si Pedro, ito ang requirement. Kasi si Jesus Christ, pag pinaniwalaan nyo bilang Diyos na tagapagligtas natin, meron siyang ipagkakalob sa ating Espiritu Santo. Kasi ang paniniwalang Kristiyano, hindi lang naniniwala kay Jesus. Dahil malaman mo, pag tinanggap mo si Jesus Christ, may pinagkakaloob si Jesus ng Holy Spirit. Pumapasok yun sa katawan natin. Pumapasok yun sa puso natin. Nararamdaman natin ang presensya niya. Ibig sabihin, nilulukuban. Kasi yun ang pangako ng Diyos eh. Kaya dapat nyo malaman, hindi lang tayo naniniwala kay Jesus. Dapat tayong maniwala na si Jesus, meron siyang pinangakong tatanggapin natin siya. At meron siyang ipapasok sa ating puso. Ito yan, sabi ni Pedro. Pero pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan, sabi niya, at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Meron pala tayong kaloob ng Espiritu Santo dito eh. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo, hindi lang ho para sa amin. Hindi lang para sa mga pinsan natin, hindi lang para sa mga tito-tita natin, hindi ho para lang sa mga mahal natin sa buhay. Hindi lang para sa mga ito'y para sa lahat ng tao. So, kaya ko pinapangaral ito kasi ayaw kong sarilinin yung kaligtasan. Baka mamaya sabihin ng Panginoon, anong ginawa mo sa lupa? Binigyan kita ng talino. Binigyan kita ng aking salita, hindi mo pinangaral. Alam niyo, sabi ni Jesus Christ, kung ikakahiya mo ako sa may tayo, kakahiya din kita sa harap ng aking mga anghel sa langit. Kung ikakahiya mo ako sa mga tao, kakahiya rin kita sa harap ng aking amang nasa langit, sabi niya. Kaya ito po, hindi ako nahihiya, hindi ako natatakot sabihin sa inyong totoo na si Jesus Christ lang po ang pwedeng magligtas sa atin. At pwede lang po, siya lang po ang nagkakalob ng Espiritu Santo sapagkat sabi niya, ang pangako ay para sa inyo, sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo. Sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Diyos. Tinatawag po tayo ng Panginoon ngayon. Nararamdaman ko ang presensya niya. Pero gusto ng Panginoon, pagsisihan natin talikuran ng buong puso. Huwag lang po tayo magsisi na hindi wala sa ating loob, hindi ho papasok ang Holy Spirit. Patatawarin lang tayo ng Panginoon pag taos puso natin talaga siyang tatalikuran yung ating mga kasalanan. Kasi ang talaga po lang pwedeng magpabago sa ating buhay ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. So tayo po'y manalangin. Sumunod tayo sa panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Hesus, salamat po sa oras na ito. Panginoon, dalangin po namin. Katulad ng tinanong kay Pedro, anong gagawin namin? Sabi niya, pagsisihan namin ng aming mga kasalanan. Lord, patawarin niyo po kami. Sumunod po kayo sa panalangin, banggitin ninyo sa inyong mga bibig. Sumulit kayo, huwag kayo mahiya. Huwag kayo mahiya sa mga katabi niyo. Panginoong Hesus, patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga kasalanan. Pinagsisisihan po namin ito. Tinatalikuran. Tulungan mo po kami na magbago. Pagkaloob niyo sa amin ang iyong ipinangako, ang banal mong Espiritu Santo. Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas ng aking buhay. Ano mang natutunan ko sa araw na ito ay titimo sa aking puso. Titimo sa aking espiritu. Ito ay magsisilbing kaligtasan
ng aking buhay. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pumasok kayo sa buhay ko. Maghari kayo. Gawin niyo kaming alagad mo, Panginoong Yesus. Alisin mo ang lahat ng mga sagabal sa aming mga maling paniniwala. Marami pong salamat, Panginoon. Lukuban mo kami ng banal mong dugo, ng banal mong espiritu, ng banal mong kapangyarihan, at higit sa lahat, lukuban mo kami ng banal mong kapangyarihan, ang pangalang Jesus, pangalang higit sa lahat ng pangalan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. In Jesus' name. Amen. Amen.